Okay, so good day everyone. So welcome po again to our old school programming. So pasensya na, medyo natagalan yung mga upload ng mga tutorials ko kasi it is very hectic at talagang madami ang inaasikaso ngayon, especially this coming implementations. Madami akong masyadong mga pinagkakaabalahan na lately. Now, on this given tutorial, this was requested by some of my students on the second year side na kung saan as if ever mag-implement or mag-indicate tayo ng sample POS system na kung saan we can indicate or implement an object and compute the following item or a particular product based on the a product provided and print a simple receipt. So, of course, this is not the best possible way para makapagawa ng isang program or system like a POS system, but yung logic or behind the logic of that given system is implemented dito sa structure na to. So una, let us try to practice or practice creating by implementing 4 buttons. So maglagay tayo ng 4 na buttons. Pagpalagay na natin na ang mga buttons na to is our product. Okay? And yung label naman would be the base price ng product natin. Okay? So for the first button, let's say our product is apple. Then sa button 2 we have banana. Sa button 3 we have mango. And sa button 4 is our let's say orange. Then for our label would be our price. So let's say ang price natin for apple is 20. For banana we have 15. For mango we have 35. And for orange, we have 25. Of course, hindi naman yun yung totoong price, ano? Gagamitin lang natin basehan yan. Now, when we run the program, ang gusto natin mangyari is, when we click these given buttons, is there's a small pop-up form na lalabas, tapos, we can implement or compute the given value para meron tayong magiging basehan ng pinaka-computation for our POS. Ano? So, ganun yung gagawin natin dito. So, let us create another form. Ayusin ko lang yung font niya. Same font pa rin tayo. Bold 14. Gayahin natin yung kanyang kulay ng base form natin. Kopyahin din natin to para meron ding design yung sorry, mali yung na tab ko, sorry. Adjust natin dito and then to ay diitan natin para balance yung itsura ng output natin. And then indicate natin dito would be yung mga objects na ilalagay natin. So gawin muna natin ng label. Usin lang natin for the product, price, quantity, and the total cost at saka total cost. Ano? So, ganun yung gagawin natin. Let's create our buttons. Lagay natin dito. Yan. May dalawang buttons tayo dito. Maglagay din tayo ng few more text boxes. So, dito yung text box 1. Text box 2 dito. Text box 3, lagay natin dito. Pero ayusin, ginagawa na naman natin. Medyo ayusin na natin. And text box 4. So, yung label natin, for the first label, we have our product.
Tapos, dito naman sa next label natin is our price. Or, sige, price lang ilagay natin. And, dito naman is our quantity, kung ilan yung bibilin. And then, dito naman is yung ating total. Or total price. Okay? So, ito is gawin nating minus and plus. Tapos, we're going to assume na ang text box 3 natin, quantity, should always be 1 ang value niya. Baguhin natin yung kanyang text align. Gawin kong right. O mas maganda siguro center. Ayan, sige, center na lang natin. So, ganyan yung gusto kong maging output ng form natin. Ano? So, balik tayo sa form 1. Ayusin ko lang. Gusto ko lang naka-center silang lahat. So, halimbawa, for Apple, let's say form2.show. So, dapat, pag na-click ko to, lalabas na itong ating second form. At lalabas dapat dito is Apple, magkano yung price niya, then yung quantity natin, paano ang computation niya, and our total price. Ano? So, ganun yung gagawin natin. So, dapat, ibabato natin mula sa ating form 2, let's say form2.textbox1.text would be yung sulat ng button 1 natin. Kailangan tawagin natin si form 2 kasi sa form 2 natin ilalagay yung value ng button 1 natin. Ganon din naman sa textbox2.text. Magkano ang kanyang price? Which is nasa label 3. Ano? So, syempre, hindi kayo magkakaproblema katulad itong ginagawa ko kung nagre-rename kayo. Label 3.show. Kung nagpapangalan kayo ng mga objects. Ano? So, hindi kayo mahihirapan pagka Pero, tulad ko sa ginagawa ko, hindi ako nagpapangalan ng mga objects. So, nagkakaroon ng problema. And then, siguro yung form2.textbox4.text would be is yung ating form2.textbox2.text multiply by the form2.textbox3.text para pag open natin, magko-compute na siya. Parang ganito. Okay? So, nako-compute na niya agad yung total price natin. Daw, nagagawa na natin yung object natin na ganito, pero yung value niya is hindi pa na-adjust. So, doon pupunta naman tayo sa form 2 natin para magawa yon. So, dito muna tayo sa plus. Gagawa tayo ng condition dito. If text box, ano bang text box to? If text box 3. Okay? If textbox3.text is greater than 1 or greater than equal to 1, then i-compute natin. So, copyin na lang natin yung computation dito. Okay? Tapos, instead of form 2, lalagyan natin is me. Kasi, nasa form 2 na tayo. Or, better yet, tanggalin na lang. Then, textbox3.text plus equals to textbox 1. I don't know kung pwede yun. Tingnan natin. So, yun, nagagawa natin. Nako-compute natin. Next naman po, sa minus naman tayo. Or deduction. So, tatanggalin lang natin to. And instead of plus equals, ang gagawin natin is minus equals. So, bakit daw ganito yung implementation natin? So, dito is we want to implement a program or structure. Ayan, naka-highlight na yan is kapag na-click ko yung plus button natin, madadagdagan yung quantity natin at imamultiply niya yung quantity versus sa price natin. Ganon din sa button 3 natin. So, pababa naman siya. Pero,
Pag pababa, hindi siya magbabago kapag 1 na yung quantity natin. Kasi hindi naman tayo pwede magbenta na 0 yung quantity. So, dapat hindi na pwede. Ano? So, ganun ang mangyayari. Tingnan natin. So, that madadagdagan. Pag ito naman, dapat mababawasan at stuck lang siya sa 1 kung tapos na. Ganun yung gagawin or i-implement natin. So, ito is cancel. Ito naman is okay. So, si cancel, ang code niya is me.close. Ngayon, balik tayo dito. Kukupihin lang natin to. And papalitan lang natin sila ng mga objects. This is button 2 and label 4. Para kay banana yon, button 4 at saka button 2. This is button 3 and label 5. Tapos ito naman is button 4 and label 6. So, testingin natin. So, dapat apple ito, banana, mango, and orange. At nagko-compute na rin sila as intended. Ano? Now, kailangan natin gumawa ng isang database para doon mapupunta yung mga values natin. Ano? So, punta lang tayo sa project, add new item. So, for this given instance, ang gagamitin ko is a local database. It is up to you kung anong klaseng database ang gusto nyong gamitin. Ano? As long as connected yan sa data source natin. Okay, so for our Server Explorer, nasa ba Server Explorer natin? Okay, so under ng Server Explorer natin, let's create our table. So let's say TBL products. Meron tayong ID, which is int. Primary key is yes. Identity dapat ay true. We have our product name. N-barcar siya. Quantity, gawin nating int. We have our base price, which is, hindi, dapat pala base price muna para magandang tingnan. Base price muna, gawin natin tong money. And we have our quantity, gawin natin tong int. And yung total price natin is money ulit. Ano? So, yun yung gagamitin natin. Then, press OK. Next, connect natin sa data source. Parang ganito. Click Finish. And yan. Okay na yung data source natin. Drag and drop lang natin. Ayusin lang natin para mas presentable ang output natin. Yan. Lalakihan ko lang yung mga columns para magandang tingnan. This is 150. Base price is 150. That's okay. So, yan. Ganyan yung magiging tsura niya. Tanggalin natin to para mas presentable tingnan. Ano? Hey. So, ang gusto natin mangyari, kapag na-run natin ito, like so, si banana, order tayo ng 3 banana, pag na-press ko ang okay, dapat mawawala ito, mag-close na ganito, at mapupunta na dito. So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa form 2, and we're going to command our form 1. So, form 1, .tbl, yung binding source natin, mag-a-add tayo ng bago. We're going to call all our columns. So, current.item, anong pangalan ng first column natin? Let us check. Sabi dito, dito na lang pala. Yan. So, meron tayong product name. At siya ang mapupunta, ang kukuhaan natin yung text box natin. Text box 1. Then, copy the given code para babaguhin na lang natin yung mga columns natin. Base price would be our text box 2. Quantity would be our base text box 3. And yung ating total price would be our text box 4. Of course, dahil nag-add tayo, kailangan natin kopyahin ang save, which is itong code na to.
That is our save. And yung ating refresh sa loob ng form natin. Para nagre-reflect kada na i-add natin. Mali pala to. Hindi pala dito. Ito ay dito. Ngayon, mapapansin nyo, there is an error. Ano? Kasi kinuha natin yan mula sa form 1. Dahil me ang nakalagay sa kanya, ang hinahanap niya mga objects na to sa form 2 natin. So, kailangan sa form 1 natin to ilalagay. Okay? So, lahat ng me, papalitan lang natin ng form 1. Diba? So, let us test. Banana, dalawa, press OK. So, yun, nandito na. Hindi nga lang nag-close. So, dapat siguro meron tayo ditong me.close. Excuse me. So, orange, tatlo, press OK, lalabas dyan. Mango, 7, ayan. Okay, so, lumalabas na sila as intended. Ano? Now, the next implementation natin, we want to generate the total summation ng total price natin dito. So, maglagay tayo dito ng isang label. Yan. Let us assume the label 7. Diyan natin gusto mapunta yung total ng pinaka-total price natin. Ano? So, gagawa tayo ng isang SQL command mula sa ating XSD. So, right-click, add query lang from our table adapter. Click next. Select, we're going to select a single value. Click next. And instead of count, ang ilalagay natin dito is sum. And ang ilalagay natin sa loob is yung ating total price. So, select sum total price from TBL products. Kasi yan yung kukunin natin na magtatali or magtototal sa lahat ng ating gagawing resibo. Click next. And let us name natin as generate sum. Click next. And finish. So, ang gusto natin mangyari is, kapag na-okay ito, is gagawin niya yung ating structure code na generate sum at dapat ito ay mula sa ating form 1 label 7 text. Yan yung gagawin natin. Tingnan natin. So, bawa, apple, tatlo, press OK. So, yan, nagtatali siya. Banana, press OK. So, yan, nagko-compute na yung structure natin. Now, paano naman kung tatanggalin natin yung laman? So, meron tayo ditong clear button and meron tayong print. So, yung button 5 would be our clear para mabura yung laman, and then we have our print. So, under ng clear natin, i-delete natin lahat ng nasa database. Ano? So, para at least is clean yung ano natin. Of course, hindi ito yung viable na implementation. Ano? I-clear lang natin kasi gusto natin na ma-clear lang siya for the time being. Again, depende pa rin yan sa structure ng program na gusto mong gawin. Ano? So, dito, right-click lang natin, add query, and let's use the delete functions. Tanggalin lang natin to para madi-delete natin yung data na yun. So, delete query, click finish, double click, lagay lang natin to, copy, and lagay natin dito is delete query. Tapos, siguro yung label 7 na text, gawin natin 0. Tingnan natin. Ay, sorry. Kulang siya ng nito para ma-refresh. Yan yun. Testing natin. Apple, tatlo, banana, dalawa. When we press clear, makiklear lahat or madidelete na lahat nun. Kasi kiklear natin no? So, pwede natin gawin or implement yung ganong structure or scenario. And for the last part natin would be our print. So, let's create another project form. Itong form na to, ima-maximize ko by applying the maximize value sa Windows state ng form na to. Next, from our toolbox, hanapin lang ang reporting and look for the report viewer. Doc and parent container para mag-aalala yung form natin. Design a new report. Hanapin lang yung dataset natin. Go for the product name, the base price, quantity,
total price, and another total price. Remove all the sum wala doon sa column natin. Ang may iwan lang is yung sum total price. So, bakit ito dalawin total price? Kasi yung isa, nasa loob ng table, this yung isa, i-generate natin yung pinaka-total. So, next, pili lang ng design. I want generic. Para, ano lang. So, kukunin ko lang to, cut. Paste natin dito. Lagay natin dito. Remove the column here. Center the receipt. Para maganda lang tingnan. Then, balik sa form 3 natin. Put the receipt here. Yan. Okay? Tapos, balik sa form 1 and let's show our form 3 that show. Let us test kung working siya as intended. So, banana, 3, mango, 2. Pag na-print natin, dapat lalabas si banana and mango kasi yan yung nakalagay dito. When I clear this, dapat wala nang laman yung ating receipt. Ano? So, pwede natin gawin or implement yung ganong scenario. Imagine that a short implementation pero very effective at saka marami kayong way or implementations na pwede niyong paggamitan using this structure or scenario. Again, this is not 100% the implementation ng isang POS system, but some functions ay pwede niyong gamitin sa mga future projects ninyo. So, sana po ay may natutunan kayo sa implementation natin and hopefully sa next implementation or next record ko is maiba naman ng structure or indication. Sadya lang talaga na medyo busy talaga ang old school programming by Sir JC lately. So, we'll try to upload every week. Hopefully is magkaroon tayo ng oras. So, kung wala na po, I think that's it. So, thank you very much for watching. Hopefully, is mag-like and subscribe din po kayo sa channel natin, Old School Programming. Thank you very much po.